Tayo po lahat ay dumako sa atin pong panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Father, Holy Spirit. Dakilang Diyos, isang magandang umaga po sa inyo. Pinupuri namin kayo, sinasamba, niluluwalhati at tinadakila. Sa iyo ang pinakamataas na karangalan, Panginoon. Ikaw na may likha ng langit at lupa. Ikaw na may lalang sa sangkatauhan at nagbibigay ng buhay sa bawat isang may buhay. Salamat, Lord, sa isang bagong pagkakataon na kami ay muli mong pinagsama-sama sa platform, sa live stream na ito upang maipahayag ang iyong mga salita, upang minsan pa, Panginoon, ay mahipo ng iyong kapangyarihan. Dakilang Diyos, kami pong lahat ay sama-sama na lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba at inaamin po namin na kung wala ka ay wala rin po kaming kayang gawin. Hinihiling po namin ang iyong patuloy na pagsama at paggabay sa bawat isang tao na nanonood po ngayon at mga tao na idadako mo sa live stream na ito. Dakilang Diyos, iba-iba po sila ng pangangailangan. Iba-iba po kami, Panginoon, ng mga pinapanalangin at iniiyak sa inyo. Ngunit sa oras na ito, isa lang po ang aming kagustuhan. Ang maranasan ka. Ang maranasan ka, Panginoon. Allow us, Lord, to feel you, to encounter you, Lord, today. Lahat po ng mga napapagal, nangihina, napapagod, ay bigyan mo ng panibagong sigla. Lahat po, Panginoon, ng mga tao na akala nila kaya na nila on their own, manatili po kaming nakadepende sa inyo, Panginoon. Kahit gaano na po kami katagal o kalaliman, kailangan pa rin po namin kayo, Panginoon. Every single moment of our lives, in every season, Lord, we need you. Pwede po ba nating sabihin yon? Jesus, I need you. Jesus, I need you. Let this be a confession sa atin, mga kapatid, na araw-araw at segundo ng ating mga buhay, kailangan natin ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Jesus, I need you. And this very moment, Lord, lumalapit po kami sa inyo at nagpapalinis sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Kung may nakikita ka man po, Panginoon, na mga hadlang, Panginoon, upang hindi ka makakilos sa amin, Lord, patawarin mo po kami. Dalisayin mo ang aming mga puso. Linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkukulang, Panginoon. Committed sins, Lord. Sin of commission and sin of omission. Kung may mga tamang bagay pero hindi namin nagawa, patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po sa isang pagkakataon po na ito, Panginoon. Alam ko po na nilinis mo na kami. Pinatawad mo na kami ng iyong banal at mapupulang mga dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mo, Lord, na mamuhay po kami, Panginoon, ng may kalayaan, na magawa ang iyong kalooban. Mabuhay po kami, Panginoon, na meron po kaming masayang pusong naglilingkod sa iyo. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga tao na dinadako mo dito. Lord, na may sakit at karamdaman, nawa ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ay dumaloy ang iyong kagalingan mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, at maranasan ng kagalingan sa bawat parte ng katawan na may sakit at karamdaman in Jesus' name. Bigyan mo po sila ng relief,
ng comfort, Panginoon. Tanggalin mo ang sakit na kanilang nararamdaman ngayon, Panginoon, saan mang parte ng kanilang katawan. Kung meron mang sumasakit ang ulo, sumasakit ang katawan, hindi makalakad, in Jesus' name, Lord, let your healing flow upon them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, we rebuke the works and plans of the enemy upon our lives, upon our family, even, Lord, sa aming mga tahanan. Sa oras po na ito, inuutusan po namin ang lahat ng mga espiritu na galing sa kaaway to leave us in Jesus' name. Be gone in the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. Be consumed by the fire of Jesus. Get out! Get out! And go back to hell where you belong. In Jesus' name. In Jesus' name. Inuutusan po namin ang lahat ng espiritu ng kaaway na umalis sa aming buhay, umalis sa aming pamilya, umalis sa loob ng aming mga tahanan. Wala silang kapangyarihan. They have no authority over us dahil kami ay pagmamay-ari ng amin pong Panginoon na may gawa ng langit at lupa. In Jesus' name we pray. Ang kalayaan, ang kapayapaan, ang pagkakaisa, ang pag-uunawaan sa bawat tahanan, Panginoon. And I also pray to those people who are in need. In Jesus' name, Lord, be our provider. We confess your name that you are our Jehovah Jireh, our God who provides, Lord. Ikaw ang pinakamayaman sa lahat, Panginoon, at kaya mong pagpalain ang bawat isang naririto. Dalangin ko po, Lord, gamitin mo ang aming kamay. Give us, Lord, the wisdom for us to be able to produce wealth, Lord, in Jesus' name. Magpadala po kayo ng mga divine helpers, ng mga godly opportunities, Lord God, na siyang magiging daluyan ng pagpapala sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. I also pray, Lord, in Jesus' name, let there be financial breakthrough, Lord, sa bawat isang nangangailangan ng iyong provision. In Jesus' name. In Jesus' name. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga kasamahan po namin na nandito sa community. Marami pong nagpapapray na lumabas na yung visa nila, Panginoon. Naghihintay na lamang ng result, and I pray, Lord God, let the favor of men and let the favor of you, God, be upon these people. I pray for your favor to flow upon them, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Pagpalain mo po ang lahat ng mga naghihintay ng resulta ng board exam, ng kanilang mga laboratory, ng result, ng visa approval. Let it be a yes and amen in the name of Jesus. Yes and amen. Can you just say that? Yes and amen, Lord. I claim it. Yes and amen in Jesus' name. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatid ko na may hanap buhay, nagtatrabaho, nagnenegosyo. Lord, bless the works of their hands, Lord. Multiply. Let the spirit of increase, prosperity, and multiplication be upon them. Hindi lamang po provision mo ang pagpapalain at padadamihin mo, kundi ang kalakasan ay mararamdaman at mararanasan nila. Panginoon, may mga napapagod sa paghahanap buhay, pagtatrabaho, but Lord, you will strengthen them. You will restore them. God of revival, God of restoration, Lord, I pray, i-restore mo ang lahat ng mga nawawalang lakas ng akin pong mga kapatid, Panginoon, every time na meron po silang ginagawa, Panginoon. Panatilihin mong malakas ang aming katawan. Ilayo mo kami sa lahat ng sakit at karamdaman, Panginoon. In Jesus' name. Sa lahat po ng mga nananalangin ng himala, you are the God of miracles. There's nothing you can't do, Lord. Lahat ay posible sa inyo. Ano mang himala na kailangan ng aking mga kapatid na nanonood ngayon,
kung ito ay yung kalooban, kung ito ay magpapareveal ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, makikita ng lahat ng tao na ikaw ang kumilos, ikaw ang gumawa, Lord. According to our faith, let it be done to us. Let it be done. It shall come to pass in Jesus' name. Maraming salamat, Lord, for this precious time na muli kami magkakasama sa amin pong devotion. I just pray na mangusap ka, Panginoon, magpakahayag ka, Panginoon, lahat ng mga salita na amin pong mapagbubulay-bulayan ay tumimo ng malalim sa aming mga puso, Panginoon, at maisakabuhay namin. In Jesus' name. Maraming salamat po. Anoint me, my mouth, my lips, all the words that I will utter. Maging careful po ako sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Kung may mga taong nangangailangan, kung may mga taong nanonood ngayon na wala pang personal relationship sa inyo, Panginoon, through the words na sasabihin at ipipreach namin ngayong araw na ito, maging buhay ito sa kanila at ito ang maging dahilan, mag-udyok sa kanila upang sila ay manumbalik sa iyo, Panginoon. Let these words, Lord God, be so powerful in Jesus' name, that it will pierce through our hearts, Lord, that will transform us, that will encourage us, Lord, in the name of Jesus. Itago mo po ako sa iyong likuran, again and again, not with the enticing words of human wisdom. As I preach your word, let it be so pure, so accurate, so bold, Lord God, na maiintindihan at mauunawaan ng lahat ng mga tao, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, pinagkakatiwala ko po sa iyo. Ang lahat-lahat, Panginoon, magpadala ka pa ng mga tao na manonood sa live stream na ito. All those bashers, all those people who are in need, all those people na nawawalan ng pag-asa, all those people na nawawalan ng ganang mabuhay, ipakita mo ang live stream na ito sa kanila, Panginoon. At dahil sa live stream na ito, maipapamalas ang kaluwalhatian mo. Glorify your name. Glorify your name through our lives, through this platform, Lord, in Jesus' name. Cover us tightly with your most precious blood that was shed on the cross of Calvary. And we carefully give back all the glory, honor, and praise unto your name alone. And everybody will say and agree, Amen. Amen and amen. In Jesus' name, amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Woo! Praise God! Hallelujah! Praise the Lord. God is good! All the time, and all the time, God is so good. Amen. Praise God po sa 200 plus na nanonood po sa atin pong live stream. We would like to welcome lahat po ng atin pong mga first timers. Kung kayo po ay first time na nakapanood at nanonood ngayon, pwede po ba kayong mag-type ng me, as in ako, me watching from, or me from Bulacan, me from Cebu, me from Australia, o kung saan man. Pwede po bang i-type me at kung saang lugar kayo nanonood at isa-shoutout po natin kayo. So, welcome, Uno Love. Welcome po kay Bibi Nabel from Bohol. Praise God. Si Bando from Australia. Hello po sa inyo. Si Josa from Gentry, Cavite. Si Jem from Bulacan. Si Uno Love from Dasmariñas, Cavite. Si Account Not Found from Cebu. Praise God. Ayan, from Taiwan. BBM from Taiwan. Beng from QC. Praise God. Si May from Taguig. Maylin from Lawag. Hello po sa inyo. From Dubai, si Ate Beth. Si Enex from Surigao. Joka. Ni ba yun? From Antipolo. Maria from Isabela. Wow, katatapos lang ng EGR kahapon nila Bando. Praise God. Malin from Isabela. Sol from Pampanga. Sagittarius from Taiwan. Sophie at Simon, nakikinig ang mga kids ni JR Troy Mendoza. Si Jen Cubs from Pililia, Rizal. Si Jana from Uzbekistan. Hello po sa inyo mga nasa Middle East. Ingatan po kayo ng Lord and let there be peace in the Middle East. God's protection be upon you all there. Lalo na po yung mga OFWs po natin. Si Gian from Sorsogon. Sige po mga kapatid, mga ka-heart to heart, mga ka-divo,
Let us all welcome our first timers. Palakpakan natin si Lord for their lives. Si Marilyn from Marinduque. Welcome mga kapatid. Stay lang po kayo. Masaya dito. Sabi ni Ate graciously. Amen. Welcome po kayong umattend dito everyday sa atin pong live devotion. Kasamahan niyo po kami sa paglalim sa atin pong Panginoon. Pag-uusapan po natin ang salita ng Diyos, ang mga buhay-buhay ng bawat isa kung paano tayo magiging malalim sa atin pong Panginoon. Amen. So here in our community, this is a safe place. No judgment. Pwede kayong tumambay, pwede kayong mag-recharge, pwede kayong makinig, pwede kayong maging silent viewers, pwede kayong maging active engagers, pwede kayong maging mission partners, intercessors, moderators, basta tumambay lang po kayo at manood dito sa atin pong community. Welcome po. At kung nagnanais po kayo na sumama or maka-join sa atin pong group chat, feel free po. Meron po tayong group chat. Kindly join this page po sa Blue App. Heart to Heart. Yan. Yes po, Uno Love. Meron tayong GC. Dito ako nag-a-update kung anong oras, kailan tayo magla-live. Pero most of the time, daily naman. No? Daily naman tayo nagla-live. Kapag may time tayo, umaga, gabi. No? Pero may mga times na once a day lang po. So, kindly join us. Message lang kayo dito sa page ng Heart to Heart. Yan, punta kayo sa Blue App sa FB, search Heart to Heart at mag-message po kayo dyan. Okay? So another announcement, we will be celebrating our first anniversary ng Heart to Heart this coming July 25. Sa ngayon, Shell, sasabihan ko po kayo. Pero hanggat wala akong ginagawa, yes, morning and evening po. Tuloy-tuloy po tayo. Amen. So, this coming July 25, mga kapatid, will be our first anniversary. At bilang paghahanda po ngayong araw ay ang atin pong first day ng prayer and fasting. So, kung gusto niyo pong mag-join ng prayer and fasting, pwede po kayo mag-join sa atin pong group chat. Diyan po ako magbababa ng ating mga instructions at ng atin pong prayer points para sa ating anniversary. Okay? Kindly message us here. Heart to Heart page. Sa lahat ng mga bago ha, don't forget to follow us and to follow our TikTok account. Yan. So, konti na lang po mga kapatid, i-share na natin ang atin pong account. No? Konting-konti na lang, aabot na tayo. Parang hirap magpadami na ng mga followers. Parang na-stuck tayo sa 48K. Medyo matagal tayo sa 48K. Paabutin na po natin ng 50K. So, konting-konti na lang mga kapatid. Yan. Sige po, join lang po kayo ng GC. Go, go, go. Sa lahat ng mga followers po natin. Feel free po, feel free. Kuya, sa fasting po, pag po ba nag-skip ng breakfast, fix na po yun hanggang sa Opo, depende po sa inyo. Pwede naman kayo magpalit ng oras ng fasting. Basta 1 meal skip a day po. 1 meal tayo mag-i-skip. Okay, so ngayon po ay dadako na tayo sa atin pong devotion. Praise God. Sino po dito ang excited ng mag-aral ng Word of God? Yung logo po natin ay red logo. Search nyo lang po, Heart to Heart. Today po ang start ng fasting, mga kapatid. Praise God. So follow nyo lang po ha mga kapatid.
Oy, Nikolai, kamusta? Super blessed sa concert. So please keep on tapping, sharing, and repostings po. Tap, share muna tayo before we start. Yan, thank you so much mga moderators. Okay, Exodus chapter 9. So the title of our devotion for today is entitled, salamat po sa lahat naman nag-share. Yan. When mercy is rejected, judgment grows louder. When mercy is rejected, judgment grows louder. Mga kapatid, may mga instance po ba sa buhay natin na meron kayong nakaalitan, for example, nagkaroon ka ng misunderstanding sa isang tao at alam mo sa sarili mo na hindi mo naman kasalanan yon. Okay, hindi mo naman kasalanan. Pero, nagpakumbaba ka at ikaw pa rin yung nag-take ng initiative to talk to that person. Kaso, sa kasamaang palad ay hindi niya yung tinanggap. May mga ganun po bang mga pangyayari sa buhay nyo na nagpakumbaba ka, kinausap mo, nag-try ka mag-initiate ng isang usapan, kaso na-reject ka? Yes, sabi ni Ate Shala. It happens to me po, half-sister ko. Diba? Kasi may mga pagkakataon na gusto mo na lang matapos, diba? Gusto mo na lang matapos, gusto mo na lang maging okay ang lahat. So sa gustuhan mo mangyari yon, parang okay, sige, magpapakumbaba na ako. Ako na yung lalapit. Ako na yung mag-initiate. Gusto ko na matapos lahat ng to. Kaso, ang nangyari, the moment na gusto mo siya makausap or nag-initiate ka ng action to talk to that person, parang, ayun. Na-reject ka. Ganyan. So, dito, sa Exodus chapter 9, kasi ang gusto ni Moses na talaga, 'di ba, ay mapalaya ang mga Israelites. So ito pong Exodus chapter 9 ay ang pagpapatuloy po. Actually nag-e-escalate na, no? Tumataas na, nag-i-intensify na yung confrontation ni God at ni Pharaoh. No? Gustong kausapin Gustong gusto na ng Panginoon na mapaalis ang mga Israelites doon po sa Egypt. Kaya nagkakaroon po, yes, Exodus chapter 9 po, Mami Jean. So ngayon yung warning ng Lord, it becomes stronger. No? Even the plagues, no, pabigat ng pabigat. Kaso nanatili pa ring resistant ang puso ng Pharaoh up until dito po sa Exodus chapter 9. Miss Rold, so happy on your spiritual journey. Hello, Pam. Sino to? Pam. God bless po. Ayun. So, naging, ano pa rin yung puso ng Pharaoh? Diba? Parang sabi ko nga kanina sa atin, ikaw na yung gumawa ng paraan, pero matigas pa rin yung puso. So, resistant pa rin. Just like dito sa pangyayaring to, no? Wina-warningan ka na ng paulit-ulit, nakikita mo na yung mga plagues, palala ng palala, pero nanatiling matigas ang puso ng Pharaoh. At pinapakita po sa atin
at ipapakita sa atin dito sa chapter na ito na hindi naman God does not rush into judgment without warning. Hindi darating si Lord sa punto na parurusahan niya tayo na hindi niya tayo binabalaan. Naniniwala kayo doon? Bago mangyari sa iyo ang isang bagay, ilang beses kang pinaalalahanan ng Panginoon. Ilang beses tayong binigyan ng warning ng Lord. Ilang beses siyang nagpadala ng mga tao para sabihan tayo. Pero sa kagustuhan natin, nasundin ang gusto natin na natiling matigas ang ating mga puso. God does not rush into judgment. Hello, Pate Gina. Without warning. Tandaan niyo po iyon, mga kapatid. Amen. Maraming beses tayo na paaalalahanan, bababalaan at kakausapin ng Panginoon. Kaso kapag hindi ka nakinig, kapag nanatiling matigas ang puso mo, diyan darating po. Okay? Yung judgment. Before each plague, nangungusap naman lagi si Lord kay Pharaoh bago niya ipadala yung mga plague na yun. At bago magkaroon ng consequence or mag-intensify yung mga consequences na mangyayari kay Pharaoh, nangungusap si Lord sa kanya at binibigyan siya ng opportunity to obey. But Pharaoh keeps choosing pride over surrendering to the will of God. Matigas ba yung puso natin ngayon? Ma-pride pa rin ba tayo? Meron pa rin bang pride? Ilang beses na tayo nag-aaral nito, mga kapatid, ha? Baka may pride pa rin. Kaya dito papaalalahanan natin ng bawat isa that when mercy is repeatedly rejected, judgment does not become weaker, it becomes louder. Kaya alam niyo yung panalangin ko sa bawat isa, huwag tayong patulugin ni Lord kung meron tayong ginagawa na hindi niya kalooban. Kapag hindi niya kalooban, kapag paulit-ulit na, ilang beses ka nang sinasabihan, kinokorek, nire-remind with a warning hand, ikaw ganun ka pa rin. Masyadong matigas ang iyong puso. May kilala ako. Baka kilala nyo rin. Diba? Ilang beses na ni-reach out, na turuan, na i-correct, ayaw. Ayaw. Diba? Kilala nyo. Sometimes, God hardened our heart to show us His power. Yes, totoo yan, Gasly. Kasi dito sa nangyari to, inalaw din naman ng Lord na patigasin yung puso ni Pharaoh to reveal His glory, to show His power to all the people. Diba? So mga kapatid, diba parang ang hirap nun, na parang ang tikas-tikas ng puso mo. Sa panahon natin ngayon, ang hinihintay ng Panginoon na lang pagbabalik mo kaso ano nangyari? Anong ginagawa mo? Ine-enjoy mo pa diba? Parang minsan, gusto pa natin. Ine-enjoy pa natin. Kaya sino may problema? Si Lord ba may problema? Hindi po ba tayo? Kasi pinipili po natin. Tingnan niyo po dito sa TikTok platform. For sure, marami ng mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi lang sa akin. Marami nag-share ng gospel dito sa TikTok. Tama po ba? Maraming nagbabahagi ng salita ng gospel dito sa TikTok. Iba-iba ng purpose. Iba-iba ng dahilan. Marami na po, di ba? Ibig sabihin, marami na ring tao na nakakita sa kanila. Marami ng tao nakapakinig sa kanila. Pero yung iba pinipili na skip na lang. Next time na lang. Dadaanan ko na lang muna to, pero hindi pa sa ngayon.
Marami po eh. Pinipili nila. Choice nila yon. Choice nila yon. Alam nyo sa atin, wala pong walang sapilitan. No? Ako tinuturuan ko po kayo na kung may makita kayo dyan na nagsashare ng gospel, but use your discernment. Tama? Use your discernment. Kung sa palagay nyo, sa pakikinig nyo sa taong ito, lalago kayo, mababago yung buhay nyo, you stay. You commit. No? You commit. You stay, and don't just listen. Don't just be hearer of the word, but be doer of the word. Hindi pwedeng marami ka lang alam, pero hindi mo naman ginagawa. Hello, Cozy. Good morning po. Amen. Hindi pwedeng marami ka lang alam, pero hindi mo ginagawa. Pastor, as a Christian, it's really my goal to reach out to people, but they keep on rejecting it. Yeah, Ate Gina, it's not you, no, na nire-reject nila. Just keep on doing, preaching. Just keep on preaching the gospel, the word of God. Kasi at the end of the day, hindi po kayo ang nire-reject nila, si Lord. At tayo po, ang atin pong goal ay magpatuloy sa pagbabahagi. Kagaya po dito, hindi lahat ng mga nanonood po dito ay agad-agad na para ma-inculcate sa kanila yung word of God na pinapakinggan nila. It will take time. Pero ano tayo tawag dito, matyaga tayo sa kanila. No, it's okay. Kahit matagal po kayo mag-grow. Meron nga po matagal na, di ba, na nakikinig, pero hindi pa din ganoon kalalim talaga. It's okay. No, walang judgment. Tuloy-tuloy lang po. Kasi alam ko, naniniwala ako, darating yung tamang punto or tamang panahon, mga kapatid, na talagang gagamitin ka ng Lord, na magmamature ka. No? Kaya kahit gaano ka nakatagal, meron nga dito matagal nang umaattend sa church, pero dito lang siya lumahalim. Meron ba ditong ganon? Yung matagal na silang umaattend sa church, pero dito lang sila, nung umaattend sila ng devotion, ngayon lang sila lumahalim talaga. Ngayon lang sila nagkaroon talaga ng pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Pero matagal nang nagcha-church. Matagal na silang umaattend talaga. Di ba po? So may tamang panahon, may tamang tao, may tamang mentor, may tamang leader, may tamang oras, mga kapatid. At hindi tayo nagmamadali. Hindi tayo nagmamadali. Sa social media ako lumalim, hindi sa church. But we need church, of course. We need church every Sunday. No, kailangan pa rin po natin. Pero I believe, gagamit ang Lord ng paraan para hindi lang tayo basta maging church goer. Pero mga kapatid, gusto ng Panginoon magamit po tayo para sa mas mabilis na paglawak ng kanyang salita. At alam niyo kung nasaan ang mga tao nandito sa social media. So we need people here in social media. At alam niyo, sabi ko sa inyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga intercessors na ngayon po, nagsimula tayo mag-train matagal na, kababalik lang namin last week ng training. Pero grabe, ngayon sobrang close na ng isa't isa sa kanila. If you want to become an intercessor, join us. Join us. Magpe-pray, magpapagamit sa Lord. At ito po, ang isa sa mga gagawin pa natin, Ate Rochelle. No? Wow, praise God po, Ate Bella Catalina. Nakunan ako, nawalan ako ng gana magsimba, pero nung nakinig ako dito, nagbalik loob ako. Praise God. Ay, okay po, Ate Rochelle, go. Praise God. Sige po, mag-message kayo kila Ate Candy. Ay, opo, Ate Candy, sige, gawin kitang moderator. Ayan. Ginawa na kita, ate. Moderator na po kayo. So, pwede kayo mag-message dito kila Ate Candy, kila Ate Analu, Mami Jing, Ate Rochelle, yan, mga intercessors natin yan. Meron kaming separate GC para sa mga committed talaga na magpaturo. Okay?
So, ako po, ginagawa ko to voluntarily. Okay, tandaan nyo po, wala akong sahod sa ginagawa ko. Okay, voluntarily. Hindi ko ginagamit itong platform para manghingi sa inyo. Never. No, 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 no. Okay, ginagawa natin to, mga kapatid, lahat free. Itong pagte-train sa inyo, pagbibigay ng oras sa live, all for free. Walang bayad. Kapag may naniningil sa inyo, sumbong nyo sa akin. Wala kasi talaga. Okay? Lahat to para lumalim tayo. Alam niyo yun? Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Lord. Free devotion, free Bible study. Go, Ate Gina. Go, go, go. Mag-message lang kayo sa mga love with truth kasi pass, wins heart and souls talaga. Opo, yun talaga yung goal natin. To win souls for Jesus. To win souls for Jesus. Yun talaga. Okay, sa lahat na gusto mag-join, ito lang, heart to heart, message kayo dito. Go. Kung gusto nyo mag-intercessor, message kayo dyan sa mga kasama natin. Opo, free Bible, yes. Magsisend na ako ng Google Form sa mga susunod na araw. Okay? Matutuloy yan. Banding ng intercessors. Iset natin yan bago siguro mag-anniversary. Gusto ko kayong ma-meet, mga intercessors. Okay? Ikaw yung lumala. Praise God po, Ate Lynn. Praise God. So, ito yung gagawin natin, mga kapatid. Sa ngayon, may pinaisip sa akin si Lord ulit na isang bagay na patuloy na magpapalago sa atin. So, meron na tayong iba't ibang mga grupo. May mga assignment pa ako na hindi ko nagagawa. Okay? Pero lahat yan, noted yan. Si Ate Rochelle, sinasabihan ako ng mga assignment ko na gagawin sa community. O nga, pero magkikita tayo ulit, Ate Hazel, for sure. So ngayon, ang gagawin natin, magte-train ako ng mga leader dito sa ating group. So for example, si Ate Ana Lu, isa siya sa mga leaders. So meron siyang mga kapwa niya, mga nanay, naaalagaan niya. Online lang din. Siguro gawa sila ng group chat. For example, 10 sila. So, 10 silang magpapalakasan. So, yun yung tawag doon is life group. No? Life group. So, magkakaroon na tayo ng virtual life group. Sino excited sa virtual life group? Magkakaroon kayo ng 10 siguro, at least 10, na magkakasama. Pero magte-train muna ako ng mga leaders kasi kailangan ko ng mga committed leaders for this. No, magte-train muna ako ng mga leaders. At kayo yung tatayo kasi hindi ko po kaya kayong isa-isahin. Kaya kailangan natin ng mga leaders na online lang naman, online life group na pwede kayo mag-share sa kanila. Kasi kunwari kayo nagpa-pray kayo sa akin, may mga time na ang tagal kong masagot, 'di ba? Pero doon po sa gagawin nating online life group, mas madali kayong makapag-usap, makapag-share, mag-iyakan kayo doon ng mga pinagdadaanan nyo sa buhay. Di ba? Ganon. Palakasan talaga. Kasi na ano yan, ang inspiration ko dito yung mga intercessors. Kasi nung nakaraan na nag-training kami, sobrang naging bonded talaga yung relationship ng isa't isa. Nagkaroon po sila ng video call. Nagpaalam sa akin si Ate Ana Lu kung pwede silang mag-video call. Sabi ko, okay po. So, nag-video call sila kasama yung nanay ko. At ayun, nangyari sa kanila. Naging talaga sila. Ang tagal nila magkakausap. Umabot ng madaling araw. Magkakausap yung mga intercessors. Ganon. Kaya sabi ko, maganda to kasi sa community ang dami na namin. Kailangan makita namin talaga yung mga grupo. At maano natin, maggrupo-grupo natin yung bawat isa para mas maging malakas tayo. 12:00. Grabe, inabot sila ng ganun, di ba? So, excited ba? Sino lahat excited magkaroon ng life group sa ating community? Gagawin natin, nanay-nanay, tatay-tatay, ganyan. Kabataan-kabataan. Ganon po, magkakasama. Gusto ko po maranasan yan. Praise God. Sige, kaya mga kapatid, go. Mag-message na kayo dito para maka-join kayo. Kasi dito ko aayusin yung mga grupo kung saan kayo mapapabilang.
Pero maghahanap muna ako ng mga leaders. Hello Kim, message siya lang dito sa page para malaman mo yung details. Okay, magta-train muna ako ng mga leaders kasi sila ang mag-handle po sa inyo. Okay, tapos kayo na bahala. For example, wala tayong devotion, may ginagawa ako. Pwede kayo magtawagan, video call. Usapan muna kayo doon, magpaalakasan po kayo. 'Di ba? Kwentuhan kayo para hindi mawawala yung fire natin, hindi mawawala. Tapos kapag merong isang nanghihina, merong siyam na magpapalakas. You get my point? Kapag may nanghihina sa grupo, merong mga taong magpapalakas, mag-e-encourage kasi malapit nang dumating si Lord. Hindi niya tayo pwedeng maabutan na nanlulupaypay. Hindi niya tayo pwedeng maabutan na wala tayong ginagawa. Alright? So, mga kapatid, kailangan nating magpalakasan. 'Di ba? Ate Fel, amen. Excited na ako na nasa Kuwait ako, naka-join ako sa ganun, may leader na mahawak sa amin. Yun. Kung may mga problema, yes, di ba? Pwede magtawagan, ganyan. So, excited tayo for that. Yan. So, praise God. So, at Rochelle, paalalahanan ako for our life group. Small life group. Salamat. Yeah, praise God po. Baka pwede po tayo ulit magkaroon ng day. Opo. Copy, Ate Rochelle. O, diba? Doon kayo magpapanalanginan, magpapalakasan. Praise God. So, dito naman yan sa online community po natin. Kasi yung iba, for sure, meron na rin kayong mga life group na hinahawakan sa loob ng church. Pero sabi ko nga po, hindi lahat ng umaattend kasi dito ay meron silang time to attend church dahil nag-work nasa ibang bansa and all. Okay po, Mami Jing. Tuloy nyo po yan. Kailangan meron talagang schedule ang mga intercessors. Go ye. Okay, tuloy na po natin. Mga kapatid, may lakad ako ng alauna sa barangay. Merong bababang nutritionist sa amin. At kailangan po ako kasi ako yung committee ng health sa barangay. So, ayun po. God bless you, Anthony. God bless you. Pagsasama-samahin ko rin po yung mga nasa magkakasamang lugar. For example, nasa Amerika kayo, pagsasama-samahin ko po kayo para same time po kayo. Ate Cozy. Okay? Yung mga magkakasama sa bawat bansa. Pagsasama-samahin ko kayo. Okay? Para hindi po mahirap sa inyo yung schedule. Same time. Opo. Saan nga kayo, Ate Cozy, sa US, no? Nandyan sila, Ate Jen. Sa Italy. Para meron na rin may mga umaattend sa Europe. Sige po, iaano natin yan, Ate Kim Peña. Sige, yung mga nasa ibang bansa. Hahanapan natin kayo. Japan, Ate Nilda Akiyami, nandyan si Ate Eden. Praise God. Magtatanong ako mamaya sa GC kung saang lugar kayo. Mag-message po kayo para mapagsama-sama ko kayo. Okay? Para mapagsama-sama ko at makapag-start na po tayo ng life group. Gagawa tayo ng mga group chats. Okay? So, excited for that. Amen. Tapos, yung mga nasa ibang bansa, okay? Announcement. Magkakaroon tayo ng anniversary sa darating po na July 25. Okay? So, syempre, kailangan natin ng mga sponsors for that. Okay? So, I encourage all of you sa lahat ng mga ka-heart-to-heart po natin this coming July 25. Kahit wala po kayo doon, but still it's online and you have meron po kayong pagkakataon para makatulong pa rin, makasama by being so generous po and supporting our anniversary. That will be on July 25. So if you want to support our first anniversary, yes, we are looking for supporters, pledgers, na magfa-finance po ng ating pong anniversary. And praise God, dahil sa Sounds and Lights, may sumagot na po. Palakpakan natin si Lord. Sa Sounds and Lights. So ang expenses lang naman natin doon, mga kapatid, siguro ay yung venue tsaka po yung mga pagkain. Yun lang naman.
no? Titingnan pa natin kung ilan yung a-attend sa anniversary. Okay? So, ayun po, kung willing po kayo mag-pledge, mag-support sa ating first anniversary, feel free po to reach me. Okay? Mag-message lang po kayo sa akin. So, especially ang mga mahal nating mga kababayan, part ng ating community, na kahit hindi kayo makasama face-to-face, pero pwede pa rin po. Pwede kayong tumulong. Dito po sa Bulacan po siguro, Ate Jace. Yan. So, praise God. So, tuloy na po natin, mga kapatid. May resort po kami sa Alfonso, Cavite. Kaya rin kaya sa Cavite? Mas maganda nga kung meron na kayong resort no? Up to ilan po yung kayang i-accommodate? Ate Sandri, praise God. Kasi kung meron naman sa community natin na magpapagamit, why not? Para hindi na tayo gumastos din, siguro po, no? So, i-message niyo po ako. Kung meron kayong alam, or kung meron kayo na lugar, feel free to reach me out po. Yes, lahat pwedeng umattend kahit bago. Pwede. Yes. Malolobat na yung laptop ko. Teka lang. Hindi, sige. Kaya pa to. Tuloy na po natin. So, dito sa Exodus chapter 9 ay... Sige, Ate Shala, message po tayo. Ang purpose mo, all roads lead to Jesus, yan. Ang purpose mo yan, yung pangalan mo. Makilala si Jesus. Pwede po, Ate Fel. Tama. Okay, sige. Basta magme-message tayo, ha. So, dito sa Exodus chapter 9, mga kapatid, 3 major plagues yung nangyari. So, the plague on livestock, the plague of boils, the plague of hail and fire. Okay, so itong 3 major plagues naman ang nangyari dito po sa Exodus chapter 9. Yan. So, ngayon, hindi lamang po ito basta random na mga plagues, pero ang nire-reveal po ng mga plagues na ito, they reveal that God is Lord over our health, economy, agriculture, weather, kings, and nation. Yan po yung nire-reveal ng mga plagues na ito. And one of the most powerful details in this chapter is that before the hail comes, bago dumating po yung hail and fire, God gives a warning and even allows people to bring their servants and animals under shelter. Tingnan niyo po yun, di ba? Bago magpadala ang Lord ng hail and fire, nagbabala muna si Lord. So dito nakita natin na even in judgment, God still makes room for mercy. Napaka-mahabagin po talaga ng Lord. Imagine niyo, nag-warn pa siya, nagbabala pa siya, na lumikas kayo. Ilikas nyo ang inyong mga, lumikas kayo, ilikas nyo ang inyong mga servants, ang inyong mga alagang hayop. Pero, kahit ito ay namalas na, yung mercy ng Lord, di ba po, naging resistant pa rin ang puso ng Pharaoh. So, point number 1 here, mga kapatid, God gives warning because He desires, nakita nyo ba? Because He desires response, not destruction. Nagbibigay ng warning si Lord. Sa Exodus chapter 9, verse 19, Exodus 9 verse 9, chapter 9 verse 19. Give an order now to bring your livestock and everything you have in the field to a place of shelter because the hail will fall. So there's a warning. Bago bumagsak ang hail, nagbigay ng clear instruction si Lord, and this is powerful. God was not trying to destroy without warning. Okay?
Binibigyan tayo ng chance ng Lord na mag-respond. And take this devotion today as a warning. Anong babala? Or bakit ka binababalaan ng Lord ngayon? Para magbago na tayo. Para tumugon na tayo sa Kanya. May warning si Lord. Amen? Even some of Pharaoh's officials feared the word of the Lord and acted wisely. And that means, pumipiyok pa ako no? Not everyone in Egypt stayed stubborn. Hindi naman pala lahat sa bansang Egypt ay naging matigas ang puso dahil merong iba na nakinig. Makinig ka. Pagpalagay na natin, lahat ng mga matatagal na ditong nanonood, you are considered Israelites. For example lang, ha? For example, lahat ng mga nakikinig na dito, pagpalagay na natin mga Israelites kayo. Tapos yung mga bagong pupasok, mga Egyptians. No? Baka sabihin, false prophet ako, mga Israelite na kayo no? Di ba? For example, for the context lang ng pinag-aaralan natin. Okay? So, yung mga bagong pasok mga Egyptians, no? So, syempre mga baguhan sila. They don't know God. Hindi nila kilala ang Panginoon. Pero may iba na nakinig. Pero, may iba din na naging stubborn. Naging matigas ang puso. Sino dito yung mga mga bago ulit na nanatili? Hanggang ngayon nandito. Sino yung mga bago na nanatili hanggang ngayon? Nandyan pa ba kayo? May mga first time pa ba na hanggang ngayon nandito? Ayan, nandyan pa sila. So, praise God! Bakit? Kasi kayo, yung nakinig. Some listened, but some stayed stubborn. And congratulations. Bakit po? Kasi nakinig kayo sa babala ni Lord. May warning May warning si Lord. Diba? Manumbalik tayo, balik tayo sa Kanya. Kasi kung hindi, mangyayari to, etc. Nakakatuwa pong makita na dito sa pinag-aaralan natin, mga kapatid, may mga nakinig talaga. Even though they were Egyptians, mga Egyptian sila, pero nakinig pa rin yung iba. So, warnings can come through conviction. Ito maganda to. Correction, consequence, preaching, closed door, spiritual discomfort. Praise God, Charisse. Teka lang, nasan na yung charger ng laptop? Mga kapatid, kukunin ko lang yung charger ng laptop kasi baka hindi umabot 9% na lang. Wait lang po Pagkabukas ko ng CP ko, ikaw ang unang nakita. So blessed. Praise God po, Ate Nilda. Yan, may kasama na si Ate Eden sa Canada, sa Japan. So yan, yung mga taga-Japan, let's go. Life group. Opo. Start tayo ng prayer and fasting today. So, congratulations po ulit sa mga tao na nagstay, nakinig. Amen. So, praise God for your lives. Magpatuloy lang po kayo.
So yan, yung warning ng Lord, minsan yung may conviction sa puso mo, alam mo yon, yung kino-convict ka na parang may bumubulong sa'yo, yun, babalayo ni Lord. Holy Spirit yun, yung parang kinakabahan ka kasi alam mong mali yung ginagawa mo, di ka mapakali, di ka makatulog, and all, conviction. Sometimes, it comes through correction. Kapag kino-correct tayo, may tinatama sa atin. Sometimes, it comes from consequences. Dahil may nagawa ka, may consequence. Lahat ng mga ginagawa nating mali, may consequence yan. Sometimes, may warning si Lord through preaching. Through preaching. So, this one, kapag umattend ka ng church ng Sunday, kapag umattend ka ng devotion, may warning si Lord. Sometimes, closed doors. May mga pinagsaraduhan na ba ng pintuan dito? Alam mo ba na hindi aksidente kung bakit may mga nagsasarang mga pinto sa atin? Warning din ni Lord yan minsan. Babala ng Lord yan sa atin. At minsan, even spiritual discomfort. So, do not ignore what God is trying to tell you. Do not ignore what God is trying to tell you. Amen. Laging nangungusap si Lord. Alam nyo ako, ang daming way ng Lord kung paano niya ako kausapin. Sometimes, through His Word. Most of the time, through His Word. Sometimes, through people around me. Sometimes, through situations, circumstances. Sometimes, minsan sa mga billboard. Nangungusap si Lord sa akin sa mga billboards. Sabihin, don't trust, pray, etc. Minsan nangungusap siya sa mga numbers. 828. Most of the time, nakikita ko yung number 828. Ang daming way ng Lord kung paano niya ako kausapin. At ganun din sa ating lahat. Again, do not ignore what God is trying to tell you. Sometimes I pray na, Lord, tama ba itong gagawin ko? Bigla may makikita akong isang signage na no. Ay, Lord, ang bilis mo namang sumagot. Yung mga ganun mga moments. Alam niyo, hindi ko yun pinapalagpas. Hindi ko siya pinapalagpas. Ako through online, ginamit niya itong community. Praise God. Sometimes sa worship songs. Tama. Digital na rin si Lord. Kasi kung nasaan tayo, dun siya mangungusap. Amen. Minsan nga di ba, parang ang tagal-tagal mo nang nagbabrowse sa social media, ganyan. Bigla may makikita kang post na parang about sa mga sa ganyan, na parang okay na kain na yung oras mo ng social media, ganyan-ganyan. Bigla ka na lang mapapapray talaga na, Lord, sorry, di ba? May mga correction, may mga pagtatama si Lord na ginagawa sa atin. Amen? So, a warning from God is not the absence of love. Alam niyo, ang warning ng Lord, di ba sa mga magulang din naman, may babala bago paluin? Hindi ka naman basta-basta papaluin ng magulang mo, o hindi ka naman basta-basta pagsasabihin or whatsoever. I mean, hindi ka agad sasaktan. Pero muna yung sasabihin sa atin. So, a warning from God is not the absence of love. It is the evidence of it. O, bibilangan ka pa nga, di ba? So, ang ebidensya ng pagmamahal ng Panginoon ay ang pagbibigay niya ng babala sa atin. Kasi kung walang babala si Lord, ay nako, walang pagmamahal. Pero, may babala ang Panginoon sa atin. Kasi mahal niya tayo. Meron ba dito bigla ka na lang pinalo na hindi mo alam kung bakit? Diba? May gustong ituro, may gustong iayos, may gustong i-correct si Lord sa atin. Okay? So, bago ang judgment, merong warning. Kaya nga, di ba? Sabi ng mga teachers, kapag kayo pinagsasabihan ko, ibig sabihin mahal ko kayo. Kapag tumigil na akong pagsabihan kayo, ibig sabihin hindi ko na kayo mahal. So, ang ganun din sa Lord. Ang warning na binibigay sa atin ng Lord ay hindi dahil hindi niya tayo mahal, pero dahil mahal niya tayo. Kaya niya tayo binababalaanan. Okay? O, itong example natin, itong devotion natin, mahal tayo ni Lord, kaya may mga warning sa atin dito. Diba? Itigil mo na yan, magpatawad ka na.
God bless po Geraldine, Kabusok, Nerik. We pray na bigyan po kayo ng relief and comfort ng Lord dyan po sa inyong myoma in Jesus' name. God's healing flow. Amen. Kung loloobin ng Lord na hindi na kailangang operahan, tunawin niya yung myoma na yan. But if God willing, magiging successful ang operation niyo po in Jesus' name. So number 2. Repeated resistance hardens the heart even more. Alam mo yun, kapag paulit-ulit ka nagre-resist, titigas yung puso mo. Titigas yung puso mo. Sabi sa Exodus 9:34-35, when Pharaoh saw that the rain and hail and thunder had stopped, kasi tumigil na eh. Diba? Tumigil na yung rain, yung hail, yung thunder. He sinned again. He and his officials hardened their hearts. Alam niyo po sabi sa Hebrews chapter 3 verse 15. Hebrews chapter 3 verse 15. Anong sabi doon? Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Do not harden your heart. Huwag mong patigasin yung puso mo. Amen. Hebrews chapter. Nasaan ang sabi ko kanina? Alam. 3:15, yeah. Ayun, napakahirap mga kapatid kapag nasasanay ka na sa maling ginagawa mo, tumitigas yung puso mo. Napakahirap. Mga kapatid, sorry, it's already 12. Kasi ayoko madaliin eh. Ayoko madaliin. Nag-chat kasi sa akin yung barangay na kailangan ko nang magpunta. And I cannot afford na madaliin tong kasi medyo mahaba pa siya. Kaso alauna kailangan ko nang kailangan alauna nandun na po ako sa sa barangay. So okay lang po ba for continuation itong chapter na ito? Okay. For continuation. Kasi nag-chat nakita ko tumatawag pala sa akin. Alauna dapat nandun na ako. So yun mga kapatid. I hope you understand. Siyempre, bilang barangay kagawad at bilang tagapanguna ng inyong community. Ayan po. So, to be continued muna. Okay? Ang atin pong devotion. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Okay? So, ayun. Maraming salamat mga kapatid. Magre-ready lang ako. Tapos pupunta na po akong barangay for that. Okay? May assessment kasi yung nutrition department daw ng munisipyo. Ayun po, ha? So, I love you all with the love of the Lord. Pagpapatuloy natin ito, basta point number 2 na tayo, ha? Basta ngayong araw, huwag matigas ang puso mo at makinig ka sa warning ni Lord. Okay? So, maraming salamat. For continuation tayo later. So, maraming salamat po. Thank you so much for joining our live. Pray lang tayo saglit, Panginoon. Samahan mo po kami sa lahat ng mga bagay na gagawin po namin simula ngayong araw. Ngayong fasting po namin, Panginoon. First day ng aming prayer and fasting. We pray, mangusap ka, Panginoon, katagpuin mo kami, ingatan mo kami, paboran mo kami, ang aming mga pamilya, ingatan mo, proteksyonan mo, ang aming hanap buhay, pagtatrabaho, Panginoon, lahat ng mga nasa ibang bansa, lahat ng mga nasa Pilipinas, Lord God, wherever we are, envelope us and cover us with your love, mercy, protection, favor, and grace in Jesus' name.
Maraming salamat po. In our coming and our going, Lord, bless us and cover us with your most precious blood. No untimely death, no accident, no plans of the enemy shall overtake us, because we confess, Lord, and we declare your word that no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. Let your peace surround us. Let your love surround us, Lord God, in Jesus' name. Maraming salamat po. God bless Heart to Heart community. Bless mo lahat ng mga first-timers na makasama namin sila sa group chat, Panginoon, at sa community po na ito. Thank you, God. I-bless mo rin po yung mga intercessors, moderators, mission partners, lahat ng mga ngayon pa lang magpe-pledge for our anniversary. I-bless mo na po sila, Panginoon, in Jesus' name. Maging ang life group na gagawin po namin, Panginoon. Maraming salamat po. We thank you, we honor you, we love you. In Jesus' name we pray. And everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen. Maraming salamat po, and God bless us all. Paalam mga kapatid. Let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. I love you all with the love of the Lord. See you mamayang gabi, mga kapatid. After nitong assessment namin ng alauna, mag-gym lang po ako. Then right after ng gym, pahinga, tapos devotion na po tayo. Okay? God bless. Paalam mga kapatid. Bye-bye. Love you all po. Bye-bye. I'll be ending this live in 3, 2, 1. God bless. Bye-bye. God bless po.